Ang paglalakbay sa ilang. Ang paglalakbay sa ilang. Handa ka na bang simulan ang paglalakbay later? Sigurado akong ikaw at ako ay nagsimula na sa paglalakbay na ito. Sana, inaabangan nato ang pagpasok sa lupain ng Kanan, ang lupang pangako, na inaagusan ng gatas at pulot, na siyang tunay na kumakatawan sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. At ito ay maituturing na isang paglalakbay pabalik sa hardin sa Eden, kung saan tayo pinalayas matapos magkasala ang sangkatauhan. Kaya at ito ay pabalik sa presensya ng Diyos, pabalik sa lugar na tinatawag na templo ng Diyos. At nakikita natin iyan sa pamamagitan ng templo ni Ezekiel, at gayon din sa Apokalipsis 21 at 22, ang bagong Jerusalem. Matsaya, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang aspeto, iba't ibang pananaw kung paano tayo makakarating doon. At ang isang ito ay sa pamagitan ng mapang ito at ng paglalakbay. Kaya isa-isa nating susuriin ang 10 campsite at iisipin kung ano ang nangyari roon at ang kahulugan ng mga pangalan at iba't ibang kaganapan. Kaya ang una, ang Sukot. Ang unang lugar na camping ay ang Supot. At ang Sukot ayon sa mga bilang at mga bilang. Kabanata 33 ipinapakita niyan sa atin ang lahat na 42 na campsite. At sinasabi nito, nang magkagayoy naglakbay ang mga anak ni Israel mula sa Ramses at nagkampo sa Soko. Sila'y naglakbay mula sa Sukot at nagkampo sa Etan. Kaya titingnan natin ang Etham sa susunod. Ngunit, pati na rin sa Exodo, naglakbay sila mula sa Sukot. Ang ibig sabihin ng Sukot ay kubon. Kaya sa mga kapistahan ng mga Hudyo, mayroong isang kapistahan na tinatawag na kapistahan ng mga kubol o kapistahan ng tabernakulo, at iyon ay tinatawag na Sukot. Ang ibig sabihin ng Sukot ay tabernakulo, tolda, kubol. At iyan ang ginawa ng mga Israelita. Nagkampo sila, nagtayo ng mga toy na. Kaya ang Sukoth ay nangangahulugang ang Exodo 12, talata 37 at 38. Ngayon, at ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula Ramses patungong Sukot na may 600,000 lalaking naglalakad. Bukod pa sa mga bata, isang halo-halong karamihan din ang sumama sa kanila, kasama ang mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayo. Ngayon, ano itong halo-halong karamihan? Ang haluang karamihan ay ang mga hintil na nanirahan kasama ng mga Israelita. Ito ang mga taong sumunod sa mga Israelita sa paglabas nila sa Ehipto. Bakit sa tingin mo nangyari yun? Sila ang mga mandurumog na tinutukoy din bilang ang mga mandurumog na may mga sakim na pagnanasa at naging dahilan upang magreklamo at sumuway ang mga Israelita sa ilang. Sila ang mga taong walang konsepto tungkol sa lupang pangako o sa tipan ng Diyos. Kay ano ang kinaalayunin sa paglabas sa Ehipto? Lumabas sila sa Ehipto dahil noong panahong iyon ay tila si Moises ang taong dapat sana, dahil tinulungan ng Diyos ang mga Israelita na talunin ang paraon at ang buong Ehipto. At kaya sa politika, sa aspetong pang-ekonomiya, sa iba't ibang paraan, tila mas kapaki-pakinabang ang mapunta sa panig na ito. Hindi natin dapat, ngunit ginagawa natin, dalhin ang magkahalong karamihan, ang mga taong magulo, sa ating paglalakbay sa buhay. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala at nagrereklamo laban sa Diyos sa ating paglalakbay, sa ating buhay pananampalataya. Kaya isipin natin ang mga taong ito. Mga bilang kabanata 11, versikulo 4, ang karamihan na nasa gitna nila ay may mga sakim na pagnanasa, at gayon din ang mga anak ni Israel. Muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karne na makakaon? Kaya may mga pagkakaon at maraming pagkakaon na ang mga Israelita ay nagrereklamo sa ilang, at sila ay nagrebelde laban sa Diyos. At ang mga nagpasimula ay ang mga mandurumog, ang haluang karamihan, at mga katangian ng Mibembe. At dalangin ko, talagang nais kong hilingin sa iyo na huwag mong tukuyin o isipin ang ibang tao sa iyong simbahan na nagsasabing, naku, magkahalong karamihan yan. Huwag mong gawin yan. May mga katangian ng isang rebelde sa akin, sa iyo, sa bawat isa sa atin. At iyan ang kailangan nating alisin at itapon. Una,
ang mga katangian ng rebelde. Una, nabubuhay sila upang masiyahan ang kanilang sariling kasakiman. Kailan ang mga pagkakataong nagreklamo ang mga Israelita sa ila? Ito ay noong wala silang tubig, noong wala silang pagkain, at nang sabihin pa nga nila, wala tayong mga pagnanasa. Wala tayong mga pagnanasa ng laman. Kapag mas nakatuon tayo sa mga pagnanasa ng laman, yun ang nagiging sanhi ng ating pagrereklamo. Kaya nabubuhay sila upang masiyahan ang kanilang kasakiman sa pamamagitan ng kanilang mga pagnanasa sa laman. Nasisiyahan sila sa amin sumisimbolo ng mga makamundong kasiyahan. Wala masama sa pagiging vegan o wala masama sa pagiging carnivore. Okay, mahilig ko sa karne. Ngunit tayo ay nagsasalita sa matalinghagang paraan, isang biblikal at espiritual na pag-aunawa. Dahil nung naghahanap sila ng karne, sabi nila, sawang-sawa na kami sa mana na ito at wala kaming mga pagnanasa, wala tayong gana. Anong klaseng pagmamaneho ang pinag-uusapan nila? Dahil mana lang ang kinakain namin at walang karne, wala kaming lakas ng loob sa orihinal na wika. Kaya naman may hinaharap sila. Meron din silang ibang agenda sa paghahanap ng pagkain. Siyempre, gutom din sila, ngunit meron silang mana. Nagpapakasaya sila sa mga pagnanasa ng lahal. Ang mga taong bayan ay parang ahas sa hardin ng Eden na siyang naging sanhi ng pagkalugmok ng sangkatauhan. Ang estratehiya ng ahas ay hikayatin ang sangkatauhan o ang mga taong naniniwala sa Diyos na simulang tingnan ang kanilang sarili bilang sentro ng lahat ng pagnanasa sa halip na ang Diyos. Kaya, noong ang Diyos ang sentro ng puso at pananampalataya ni Adan at Eva, wala silang naging problema sa hardin ng Eden. Ngunit binabaluktot iyon ni Satanas at pinakita sa kanila ang kanilang sarili bilang isang sentro sa pagsasabing, Hoy, ayaw ng Diyos na kumain ka mula sa punong ito dahil ayaw niyang maging katulad niya ka. Kaya ang sinasabi ng ahas ay, nagmamalasakit ako sa iyo, samantalang ang Diyos ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Kaya dapat mong gawin ito para sa iyong sarili, sa halip na para sa Diyos. Lumilika ng puot ng paghihiwalay, ng distansya sa pagitan ng Diyos at natin, at inilalagay ang ating mga sarili sa itaas kung saan dapat kalagyan ang Diyos. At kailangan natin talagang isipin ang ating mga sarili at tingnan ang ating mga sarili kapag tayo ay nagrereklamo o kapag tayo ay nahihirapan sa ating pananampalataya. Saan, kailan o saan ko ba sinimulang tingnan ng mga bagay-bagay na ako ang sentro, sa halip na ang Diyos ang sentro? Ibinuyag nila ang pagsuway ng mga Israelita sa ilam at kalaunan ay naging dahilan ng kanilang pagkamatay sa ilam. Kaya nagsimula sa patnubay ng Diyos, ngunit sila ang nagdala, ang magulong tao. Ang paglakbay sa ilang ay upang maalis lahat ng mga yun ay galing sa puso. Ang aming paglalakbay sa ilang, ang aming buhay iglesia, ay isang proseso kung saan natututo tayong lubos na magtiwala sa Diyos at itapon ng lahat ng Diyos-Diyusan ng Ehipto. Sinasabi ng mga scholar, bagamat inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, inabot ng 40 taon bago niya inalis ang Ehipto sa kanila. Maaaring nanggaling tayo sa mundo, ngunit ang mundo ba ay nagmula sa akong sarili? Tandaan ng mga Israelita. Titingnan natin ito mamaya. Ngunit ang mga Israelita sa bundok Sinai habang hinihintay nila si Moises na bumaba mula sa bundok. At ano ang ginagawa ni Moises? Nakikipagkita siya sa Diyos. At sa sandaling yon, tinanggap ni Moises ang 2 tapyas mula sa Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos na ibibigay sa mga Israelita. Pero sinabi ng mga Israelita, Uy, hindi pa ba si Moises? Kaya't gumawa tayo og isang Diyos para sa atin sarili
na siyang magbabalik sa atin sa Ehipto. At ginawa nila ang ginintuang guya. Mga lumang gawin na ang maiyon. Mula sa Ehipto, bumalik agad at pumalit sa Diyos. Ano ang mga lumang gawin ng mga Ehipsyo na taglay natin? Pagdating sa isang kawalan ng pag-asa, pagdating sa pagmamadali, pagdating sa puntong wala na tayong ibang mapupuntahan, mayroon pa ba kung ibang sinasandalan bukod sa Diyos? Maghintay ba tayo sa Diyos kahit na tila naantala ang tugon ng Diyos? Kahit na tila pinabayaan tayo ni Moises o pinabayaan tayo ng Diyos? Mayroon ba tayong kakayahan na matiyagang maghintay sa ating Panginoon? Ang susunod na campsite ay ang Etam. Etam. Nang sila'y umalis sa Sukot at nagkampo sa Etam, nasa gilid nilang, kaya halos nasa gilid na ito ng ilang. Isa lamang pasukan, ngunit kalaunan, ang dagat na pula ay naging parang pasukan patungo sa ilang. Ang Panginoon ay namumuna sa kamina sa isang haliging ulap kung araw upang gabayan sila sa daan, at sa isang haliging apoy kung gabi upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakbay sa araw at sa gabi. Hindi niya inalis ang haliging ulap sa araw, ni ang haliging apoy sa gabi sa harapan ng bayan. Kaya mula rito, ipinakita ang Diyos sa mga Israelita, ako'y lumalakad na kasama ninyo. Aalagaan kita. Kaya naman, kung ating susuriyong mabuti itong unang mahalagang paglalakbay na ito, makikita natin dito na mayroong isang partikular na detalye na malinaw na ipinapakita at ipinapaliwanag ng lumang mapang ito sa atin ngayon. 2, 3, 4, 5 magkakaibang kurso na may mga kulay. Kaya ang unang rutang ito ay mula Ramses papuntang Bundok Sinai. At iyan ang ating tatalakayin ngayon. At sa bahaging ito natin makikita ang mga tala at salaysay ng mga Israelita na pinakamadalas magreklamo. Hindi nila naranasan ng Diyos. Sanay na silang maging alipin sa Ehipto. Sanay na silang umasa sa mga kaugalian ng mga Ehipsyo. Kaya hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ito ang panahon kung kailan pinahintulutan ng Diyos na maranasan nila siya. Kaya naman, kahit na sila ay magreklamo, ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ang nagbijay. Nagrereklamo sila tungkol sa pagkain. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng pagkain. Nagrereklamo sila tungkol sa tubig. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng tubig. Kaya dito na. Dito mo makikita ang karamihan ng mga palatandaan. Siyempre, pati na rin sa ibang mga lugar. Ngunit ito ay isang napakahalagang bagay dahil dito naunawaan ng mga Israelita ang Diyos. At sa bundok Sinai, doon nila natanggap yung salita. Matapos matanggap ang salita, nagbabago ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Kaya, hindi namin gagawin yang alone. Kaya narito ang mga salita ng Diyos sa Pahayag Kabanata 1. Inilalarawan nito ang paa ni Jesus, ang mga paa ni Jesus, bilang haligi ng apoy. Kaya isipin mo ang haliging apoy na sumasama sa kanila. Parang si Jesus na naglalakad kasama nila. At parang isang himala dahil ang haliging apoy na ito. Ginagawang kasing liwanag ng araw ang gabi. Kaya para sa kanila, walang gabi. Ibig kong sabihin, siyempre natulog sila at lahat ng bagay. Ngunit ang ideya ay binigyan sila ng Diyos ng liwanag kahit sa kadiliman. Naranasan mo na ba yan nung una kang lumakad kasama ni Jesus? Kahit na dapat ay may kadiliman, si Jesus ay nagiging liwanag sa atin. Siya ay nagiging isang lamparan na nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa ibang pagkakataon, naligaw sana ako. Kung may ibang sitwasyon pa, nalulumbay na sana ako. Sumuko na sana ako. Ngunit ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng liwanag, nagpaprotekta sa akin at gumagabay sa akin. Sinasabi nito na humigit kumulang 600,000 kataho.
600,000 to 3,550 katao. Kabilang ang mga kababaihan, mga bata, at mga matatanda. Dahil ganito ang bilang, ang senso ng mga sundalo ay isinagawa sa Bundok Sinai. Yun ay mga lalaking mahigit 20 taong gulang na maaaring lumaban sa digmaan, 603,000, 5 tao. Gayunpaman, kabilang ang mga kababaihan at mga bata, sinasabi ng mga scholar na ito ay maaaring umabot sa humigit kumulang 2 milyong tao. Ngayon, isipin mo ang paghahanap ng campsite para sa 2 milyong tao. Ang Singapore ay may humigit kulong 5 hanggang 6 na milyong katao rito. Kaya ang 2 milyon ay halos 1/3 ng buong bansa na nag-uurong. Saan tayo madam? Kaya nagpatuloy ang malauna. Ang mga haliging ulap ay nauna sa kanila at naghahanap ng mga lugar para sa kanila, ang maayos at magagandang lugar para sa kanila na magkampo. At kaya siya ang naging gabay. Ang mga haligi ay proteksyon sa gawa ng Diyos. Sila ang proteksyong hindi kailanman naalis. Sila ang proteksyon ng lubos na kaligtasan. Dalangin ko na ang proteksyon at pagpapalang ito ng mga haligi ng apoy at ulap ay mapasa iyong buhay. Susunod. Sabi nito, bago ang Migdol. Ang lugar na ito, bago ang Migdol, ay bago sila tumawid sa dagat na pula. Pinangunahan ng Diyos sa mga Israelita patungong Migdol sa pamagitan ng pagsasabi sa kanila na bumalik. Kabanata 14, versikulo 2. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na lumiko at magkampo sa harap ng Pihiroth. Sa pagitan ng Migdol at ng dagat, magkampo kayo sa tapat ng Beelzephon, sa tapat nito sa tabi ng dagat. Ang hukbong Ehipsyo ay nagkaroon. Teka, ipakita ko to sa iyo. Bago ang Migdol. Ngayon, dito na sila nagsimula. Nagkampo sila sa Sopot. Maganda ayun. Pero kahit na noon, ang mga taong sapat ang talino ay malamang na nagkaroon ng problema roon simula pa sa unang paglalakbay na ito. Bakit? Dahil paano ka pupunta? Saan ka dapat pumunta? Dapat kang pumunta sa Canaan. At kung mayroon kang Google Map sa panahong iyon, itatanong nito, gusto mo ba ng pinakamaikling landas o pinakamaikling distansya? At karaniwan kong ikipilik ang pinakamaikling distansya o pinakamaikling oras. At iyan ang magiging landas na ito ang daan patungo sa lupain ng mga Pilistiyo. Pumunta ka ron. Ilang araw kaya nga abutin? Abutin itong hindi higit sa 1 linggo o 10 araw. Hindi 40 taon. Pero ito, tingnan mo ito. Ngayon, nangyari ito noong Paraon. Pinayao na ng Diyos ang bayan na hindi sila ginabayan ng Diyos sa daan patungo sa lupain ng mga Filisteo kahit na malapit lang iyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, baka magbago ang isip ng bayan pagkakita nila ng digmaan at sila'y bumalik sa Ehipto. Alam man ng Diyos na wala silang sapat na pananampalataya, sapat na laki ng pananampalataya para tahakin ang daang ito. Kung minsan ay tila ginagabayan tayo ng Diyos sa daan na hindi praktikal, sa daan na paikot-ikot lamang. At sasabihin natin, naku, sa mundong ito, o ayon sa aking kalkulasyon, ayon sa aking karanasan, ito ang mas mainam na paraan. Dapat nating itong gawin sa ganitong tangaan. Bakit ba lagi tayong pinapatnubayan ng Diyos sa maling landas? Minsan di siya nagpapaliwanag. Pero tingnan mo, lupain iyon ng mga Pilisteo. Noong panahong iyon, ang pinakamalakas na hukbo ay ang mga Pilisteo. At upang malampasan ito, kailangan nilang magkaroon ng sapat na pananampalataya upang madaig ang mga kapangyarihan at lakas ng mga Filisteo. Ngunit sinabi ng Diyos, baka magbago ang isip ng mga tao at makita ang digmaan. Kapag nakita nila ang digmaan, babalik sila sa Ehipto. Minsan, ginagabaya tayo ng Diyos sa iba't ibang bagay.
Dahil alam niyang wala tayong sapat na pananampalataya para diretso at tumumo sa problemang iyan. Kaya hindi nila naabot ang unang turno at umalis na sila at naroon ang kampo sa Sukot at kung saan. Saan direksyon sa tingin mo inaasahan mong gagabayan ka ng Diyos sa pagkakataon nito? Dito, medyo malayo pa sa sur, pero pwede ka pa rin pumunta ron at papunta rito. Ngunit ano ang ginagawa ng Diyos? Inaka niya sila pababa rito. At ngayon, nagsisimula ka ng magtaka. Pasensya na, Moises. Saan tayo pupunta? Nakauwi na ba tayo? Nandito na ba tayo? At pagkatapos, narito at narito. Siya'y dumarating, inakay niya sila pababa rito. Tingnan mo, ito ang ginagawa ng haliging apoy at haliging ulap. Sila ang namumuna sa lanire. Ang maling paraan. Sige, haligin ng apoy, haligin ng ulap, kamangha-mangha, mahusay. Pero ano nga ba ang mas mahalaga sa akin ngayon? Gabayan mo ako sa tamang yangras. At saka bumaba. Sige, sa wakas, amli. Sumusuko at nagbigay ako. Ngunit dapat man lang tayong dumaan dito. Sa daan patungo sa bundok sa Ir. Mas malayo pa, pero kaya mo pa rin. Ngunit sinabihan sila ng Diyos na pumunta rito sa pamamagitan ng Pihairot. At sabi niya, tumalikop ta. Lako, gumawa suutan. Sabihin mo sa mga anak ng Israel na bumalik at magkampo sa harap ng Pihairos. Bababa na sana sila. At sabi niya, tumalikod ka at magkampo sa Pihairoth. Sige, Pihairoth, sa tabing dagat, ayos na. Pero ano ang problema? Ngayon ay nabalitaan nilang hinahabol sila ni Paraon. Exodo 14, talata 7, ang hukbong Ehipsyo ay mayroong 600 na piling mga karwahe, tulad ng dibisyon ng tangke at lahat ng iba pang mga karwahe ng Ehipsyo, na may mga opisyal na namamahala sa mga ito. Ano ang gagawin mo? Ano ang magiging tukol mo? Nakpo? Dinala ba tayo ng Diyos dito dahil kulang ang mga sementeryo sa Ehipto? Dinala ba tayo ng Diyos dito para patahin? Nasaan ang gata sa kurot? Nasaan ang ginawa? Nasaan ang mga solusyon? Nasaan saya tuwa? Wala. Pero ngayon, kailangan nating matakot sa kamatayan. Kung nasa Ehipto pa lang ako, kahit papaano ay hindi ako matatakot sa kamatayan ngayon. Yan ang sinasabi ng mga Israelita. Bakit sila inakay ng Diyos patungo sa dagat o pula? Upang ipakita ang himala ng Diyos. Hindi pa rin nila talaga kilala ang Diyos noon. Kaya ipinapakita sa kanila ng Diyos kung sino siya. At gayon din ang Exodo Kabanata 14, versikulo 21. Pagkatapos, inunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at pinabalik ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin, ang hangin silangan, buong gabi, at ginawang tuyong lupa ang dagat. Kaya't nahati ang tumi. Pangalawa, upang lunurin ang hukbong Jitsu. Pumalik ang tubig at tinakpan ang mga karwahe at ang mga ngabayo. At sa madaling salita, baka isipin mo, ako, malupit naman yan. Ngunit ang hukbong Ehipsyo ang humabon. Ikaw at ako. Ang mundong matagal na nating hinaabol. Alam mo, kadalasan hindi tayo basta-basta na lang nananampalataya kay Jesus ng maayos at masunurin. Kadalasan, kapag tayo ay nasa problema, si Jesus ang nagiging sagot. At iyan ang dahilan kung bakit natin nararanasan si Jesus at naniniwala kay Jesus, tama ba? At iyan ang dahilan kung bakit ang mga ministeryo sa bilangguan, maraming tao ang naliligtas. Mga ministeryo sa ospital, mga taong nasa problema, mga taong alam na wala sila sa magandang kalagayan, mga taong nakakaalam, mga taong desperado, mga taong napagtanto na sila ay mga makasalanan. Doon mas epektibo. Lumapit sila kay Jesus. Nagkaroon ng problema ang mga Israelita. Iyaman nipto.
Kahit hindi ganun ang ilang tunog kapag nasa ilang sila, gusto pa rin nilang bumalik sa Ehipto. Ngunit noong sila ay nasa Ehipto sa ilalim ng pagkaalipin, sila ay dumadaing sa Diyos. Iligtas mo kami, tubusin mo kami. At kaya nga narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at bumaba at pinansin sila. Tama ba? At alalahanin ng tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At kaya, ang Ehipto ang problemang humahabol sa kanila kahit na noong sila ay lumabas. Kaya ano ang problemang patuloy na humahabol sa atin kahit na nagsimula na akong maniwala kay Jesus? Mga abitsyon, ang pagiging makasalanan, ang aking makasalangang pagkatao o mga gawi, libangan at iba't ibang problema ay patuloy na humahabol sa atin. Ngunit sa pamamagitan nito, tinatapos na ng Diyos. Nilulunod na ng Diyos ang problemang iyon. Ang Satanas na patuloy pa ring humahabol sa akin. Kaya't dalangin ko na ikaw at ako ay makatawid sa dagat na pula. Ang pagtawid sa dagat na pula ay pasukan sa ilam. Opisyal na pasukan sa ilang sa buhay ng... At pagkatapos makatawid sa dagat na pula, parang may dagat na sumara sa likuran mo. At sa makatuwid ay wala ng punto ng pagbabalik. Hindi ka na maayong bumalik. Yan ang ideya. At ipinaliwanan ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10, ito ang bautismo. Ito ay sa pagkakaintindi ngayon sa bagong tipan, parang binyag. Ang mga tao ay bininyagan sa dagat sa ilalim ni Moises. Kaya parang pagpapabinyag natin at tunay na pagtatalaga ng ating mga sarili na sumunod kay Jesus, na maniwala kay Jesus. Pagtalikod, pagbabaon sa likod ng lahat ng ating mga nakaraang kasalanan. Pangatlo, upang ipakita na ang Diyos ang Panginoon. Nakasaad dito, at ako'y iganan. Patitigasin ko ang puso ng paraon at habulin niya sila. At pararangalan ako sa pamamagitan ng paraon at ng buong hukbo niya. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Ang ginagawa ng Diyos ay maaring hindi natin maintindihan. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ginagawa iyon ay upang ipakita sa atin at sa mga kaaway na siya ang Panginoon. Na siya lamang ang Diyos. Soberano sa lahat ng nilikha. Pang-apat, dahil itinakda na ng Diyos ang kanyang plano na makipagkita sa kanila sa bundok Sinai. Ano man ibig mo sabihin? Sa Exodo 3:12, nang tawagan ng Diyos si Moises sa nagliliyab na palumpong, sinabi niya, "Tunay na ako isa sa iyo, at ito ang magiging tanda sa iyo na ako ang nagsugo sa iyo." Kapag nailabas mo na ang bayan mula sa Ehipto, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. At ano itong bundok na ito? Ito ang bundok Horeb, na isa pang pangalan para sa bundok Sinai. Kaya't sinabi ng Diyos kay Moises, ito ay isang lugar ng pagtatagpo. Ito ang lugar ng pagpupulong. Maghintay ako rito, ikaw ang humayo at ilabas mo ang mga tao ko at pumunta rito. Kaya iyan ang tagpuan ng Diyos. Nagtakda na ang Diyos ng lugar para sa mga Israelita upang lumapit at makipagkita sa Kanya. Ang mahalaga ay hindi ang pagpunta ko sa lupain ng Kanaan at pagkain ng gatas at pulot. Ang mahalaga ay makatagpo ako, tunay na makaharap ang Diyos at matanggap ang Kanyang salita, ang Kanyang batas. Sa ating buhay panampalataya, ano ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin? Ano ang tunay na focus? Mga patala? Yan ay nagmumula sa mga ideya at kaugalian ng maraming ibang relihiyon, marahil sa mga relihiyon ng ating mga ninuno o iba't ibang relihiyon sa ating paligid. Kukuha tayo ng relihiyon na magpapala sa akin. At ang biyayang iyan, sa maraming pagkakataon, maging sa Kristyanismo, ay inihahalin tulad sa mga simbolo ng dolyar. Kalusugan, pera, kalusugan, kayamanan, kaligtasan, at ang aking kapakanan.
Iyan ba ang pagpapalang na tinutukoy ng Diyos? Iyan ang mga pagpala, iyan ay bahagi ng mga pagpalang pinili ng Diyos na ibigay sa atin. Kung nakikita niya na kailangan natin ng mga ito o karapat-dapat tayo sa mga ito. Ngunit ang tunay na pagpapala ay ang makaharap ang Diyos, ang makilala siya at makalakad kasama niya. Patungo sa kaharian na nani. Madalas, nakakamali tayo sa lahat ng bagay. Maling inaasahan na mayroon tayo. Maling layunin ng mayroon tayo. Maniwala kay Jesus para maging giminaryo ko. Ito ba? Maniwala kay si Jesus upang mabuhay pa ako ng 5 taon? Ano ang mangyayari sa kalooban ng Diyos? Ano ang mangyayari sa plano mong Diyos? Kaya, ang pinagtutuunan ng pansin ng Diyos ay ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa prosesong ito ng Eksodo, sa Eksodo 4, talata 22, sinabi ng Diyos kay Paraon sa pamamagitan ni Moises, "Ang Israel ay aking anak, ang aking panganay." Ang Diyos ang tanging mahalaga rito, ang relasyon. Ngunit ang mga Israelita, lalo na dahil sa impluensya ng halu-halong karamihan ng mga nagkakagulong tao, ang kanilang focus ay gatas at pulot-pukyutan. Ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay ang aking kaginhawa, ang aking kalayaan. Mga benepisyo ko, kaya naman naghanap sila ng iinumin at kakaanhin. Pero ano nga ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33? Sabi niya, lahat ng mga bagay na ito. Tama ba? Huwag kayong mag-alala tungkol sa kanila. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang inyong susuotin. Kundi hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. At sa gayon ay naranasan nila ang malawakang paghati ng dagat na pula. Exodo, Kabanata 13, Kabanata 14, at Kabanata 15. Pinuri nila ang Diyos at si Miriam ay sumasayaw at pinupuri nila ang Panginoon. Naranasan nila ang kamangamanghang himalang ito at kaligtasan. Ang dakilang kagalakang ating nararanasan kapag tunay nating tinatanggap si Jesus at isang tabi. Ang atong mundo, ang makasalanang mundo, ang ating Ehipto. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng paglaglag sa iya. Simula pa lamang yon. Gaano katagal ang biyaya niyan? May nakaalala ba? Hindi ko nakikita. Mukha ng maraming tao pero hindi mo naman kilalan. May nakaalala pa ba sa ipinangaral ninyo noong nakaraang araw ng Panginoon? Kaya ang tanong ko ay, gaano katagal ang iyo biyaha? Pinagpala ka ba? Kailan ka huling nabigyan ng ganitong biyaya? Pakiramdam mo ay lumilipat ka, lilipat ka o pakiramdam mo ay labis kang natutuwa. Dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay kahanga-hanga. Gaano katugal yan? Mula sa simbahan, pagkatapos ng pagsamba, paglabas mo ng simbahan, wala na. Sasakay ka sa kotse, kasama ang asawa mo o ang mga anak mo, at magsisimula ng pagtatalo. Ilan? Gaano katagal? Para sa mga Israelita, ang sumunod na pinagkampuhan ay ang Mara. Ang mga Israelita ay nagdurusa sa uhaw at 3 araw pa lamang ay nakalipas. 3 araw pa lamang mula nang matapos ang dagat na pula. 3 araw pa lamang mula nang tawirin nila ang dagat na pula, nakarating sila sa Mara. Ngunit walang tubig sa paglalakbay na ilon. Sa loob ng 3 araw na pagmamartsa sa ilang, matapos maglakad ng walang kahit isang patak ng tubig sa loob ng 3 araw, sa wakas ay nakahanap sila ng isang lawa ng tubig. Tumalon sila at sinubok nilang inumin ito. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo ang mga Israelita laban kay Moises nang matuklasan nilang masyadong mapait ang tubig para inumin. Ang salitang mapait dito ay parang tubig sa imbornal. Mapait, alam mo na, isang bagay na hindi mo mapigilang iluwa. Isang bagay na ipinagdasal mo, hinaasam mo, kinauhaw mo at pakiramdam mo ay nakatanggap ka ng sagot mula sa Diyos.
Pero kung gano'n, hindi pala ito ang inaasahan 'no? 'Di ka makabalo nga na. Anong gagawin natin? Tandaan mo lang, 3 araw pa lang ang nakalipas. Nakakita ka ng isang himala na kahit sino pa sa mundong ito ay hindi pa nakaranas. Tubig no nakatayo. Naisip mo ba? Maayo lamang tayong mag-isip sa pamamagitan ng CG, computer graphics, tama ba? Pero guni-gunihin muna nangyayari talaga yan sa harap na iyong mga mata at naglakad ka patawin sa dagat na pula sa tuyong lupa. Hindi mo ba maalala ang biyaya ni Hon? Pero ano nga ba ang mas mahalaga? Kamangha-manghang biyayang tunay mong naranasan sa pamamagitan ng mga papuri, sa pamamagitan ng salita, laban sa aking pangangailangan para sa, ang aking aktual na pangangailangan para sa tubig, ang aking pisikal na mga pangangailangan sa buhay ko. Mga Lunes hanggang Sabado ko. Alam mo, iniisip mo na, alam mo kung linggo ang araw ng simbahan, ano ang mas mahalaga? Ano ang mas praktikal? Ano ang babagsak sa lupa? Babagsak sa kalsada? Mga problema ito mula Lunes hanggang Sabado. Okay, linggo nakatanggap ako ng basbas. Pero wala naman talaga yung kinalaman sa pagkauhaw ko ngayon. Umingi ako sa Diyos ng tubig at binigyan niya ako ng mapait na tubig. At kaya mayroong kapaitan sa loob to. Napakahalaga para sa amin at para sa ilan ang nangyari sa Mara. Ang mga Israelita ay inakay ng mga haliging apoy at ulap sa loob ng 3 araw upang makarating lamang sa lugar kung saan sila nakaramdam ng kapaitan. Iyan ang buhay natin. Yan ang mundo. Minsan, sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus, ang mundo ay hindi mahiwagang nagiging paraiso. Mapait pa rin. Malamang inakala nila na ang kanilang paglalakbay pagkatapos ng dagat na pula ay magiging maayos at madali. Dahil sa mahimalang kapangyarihan ng Diyos, patuloy itong gagawin ng Diyos sa bawat sandali ng kanilang buhay. Ngunit sinasanay sila ng Diyos at ang Diyos ali. Naisin nilang lumago sa pananampalataya, magtiwala sa Diyos kahit na may kapaitan. Nang malaman nilang hindi may inom ang tubig sa Mara, agad silang nagreklamo. Ang mga taong ito na kanina pang kumakanta at sumasayaw upang purihin ang Diyos. Tayo ba yan? Tamukha ako ba ito? Sa tingin mo nga. Sa tingin ko ma. Kasi sa totoo lang, ganito ako nangangaral. Pag uwi ko at nakikita kong nanggulo ang mga anak ko, nagbabago ako. Nagbago ako at naging halimaw, wala mo ah. Pero kailangan nating tandaan, huwag tayong maging goldfish. Alam mo na, ang sikreto ng goldfish. Sa tingin mo ba kaya mong tumira sa maliit na aquaryo na yan? Yung lalagyang gawa sa salamin ng maraming taon? Di ba't nakakabagot? Hindi mo maramdaman mo na, oh, claustrophobic. Ngunit ang goldfish ay may 3 segundong memorya. Kaya pumunta siya sa lugar na ito at umiikot siya at bumabalik pakalipas na 3 segundo. Parang siya, wow, bagong car. Napakalaking lugar gator. Kamangha-mangha. Ibig kong sabihin, maliit naman ko yan, di ba? 3 segundong memon na. Kumusta naman tayo? Ang mga Israelita ay may 3 araw na alaala. Nakalimutan nila ang lahat tungkol sa biyaya ng Diyos. Balik tayo agad sa mga pangunahing pangangailangan ko. Tandaan natin. At kaya nga ang kasaysayan ng serye ng Memphis, ang pangunahing sipi, ay nasa Deuteronomio 32 talata 7. Alalahin ang mga araw noong unang panahon. Tandaan ang ginawa ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, pakiusap, pakiusap, pakiusap. Alalahanin mo ang ginawa ko para sa iyo sa pagliligtas at pagtubo sa iyo. Ang mga bulong-bulungan ng mga Israelita ay hindi tumigil mula roon at mula sa panahon ng pag-alis hanggang sa kanilang kamatayan sa ilan. Ang salitang Hebreo para sa reklamo ay lun, na ang ibig sabihin ay magreklamo, sumigaw, tumangis ng malakas. Ang pagrereklamo ay pagsisi sa iba at sa Diyos. Ang pagrereklamo ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kakayahang humatol ng patas at tama.
Kapag nagsimula kang magreklamo, pakinggan mo ang iyong sarili. Hindi ka makatwiran. Naghahanap ka lang ng mga bagay para bigyang katwiran ang sarili mo o para bigyang katwiran ang sarili mo. Ang pagrereklamo ay nagmumula sa makasariling saloobin at ang pagrereklamo ay nakahahawa. Kaya huwag kang sumama sa mga taong patuloy na nagrereklamo. Nakakahawa ito. Magtiwala ka sa akin. At dalangin ko na sana ay hindi ikaw at ako ang magkalat ng virus na ito. Ang nagpapaalab na virus. Ito ay espiritual. Nakakatakot ito tulad ng COVID-19. Sinasabi ko sa iyo dahil ito ang dahilan ng kanilang pagkamatay sa ilang. Nagrereklamo. Sunod, si LM. Ito ang unang rehiyon na natagpuan na may tubig bukal. Ano kaya ang nangyari sa Marang? Alam natin lahat, Tobar. Sinabi ng Diyos kay Moises na maghagis ng puno doon at naging matamis ito. At ang punong iyon ay kumakatawan sa krus, naglalarawan ng krus, ng kahoy. Meron tayong kapaitan. Sa halip na magsimulang magreklamo, hanapin ang punong iyon. Hanapin ang tuos. Marahil kailangan mong ipako sa krus ang sarili mo, ngunit hanapin mo ang krus at gagawin niyang tamis ang pait na iyon. Uot na nauwi sa panibig? Posible ba yun? Sinabi ni Jesus, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kapag ginawa niyang tamis ang pait at pag-iibig ang puot, posible iyon. Kaya't dalangin ko na ilagay natin ang krus sa lawa ng kapaitan sa ating buhay. Babalik tayo rito man niya. Dahil ang Mara, mapait na tubig, sa kalaunan sa revelasyon, binabanggit nito ang, alam mo na, ang pagbagsak ng bituin at pagkatapos ay pagbaliktad ng tubig ay mapait sa revelasyon. Sa huling panahon, kayang mga tao ay papatayin yan. Ngayon, pagkatapos nun, nakarating sila sa Ihim. Ito ang unang rehiyon na natagpuan na may tubig bukal. Ito ay matatagpuan mga 6 na milya o 10 kilometro sa timog ng Mara at kilala ngayon bilang Wadi Garandel. Ang Elim ay isang oasis na maraming sapa at bukal, at doon ay mayroong 12 bukal ng tubig o mga balon at 70 bomba ng datiles. Ang mga palma ng datiles ay umaabot sa taas na mahigit 85 talampakan o 25 metro. Ang mga balyena ay kumakatawan sa pinagmumulan ng tubig na konektado sa isang hindi nakikitang pinagmumulan. Kaya naman ang mga balyena ay maaaring kumatawan sa isang lugar kung saan ka maaaring pumunta upang pawiin ang iyong uhaw. Parang simbahan, espiritual. Ang mga puno doon ng palma ay kumakatawan. Tubig, mga pagpapala, kasaganaan, at tagumpay. At ginamit ito sa kapistahan ng tabernakulo habang nananalangin sila sa Diyos na pagpalain sila ng tubig. At ito rin ay sumisimbolo sa kasaganaan, kapanahunan ng matuwid at tagumpay. Kaya't sila ay dumating sa Eling. Nagkaroon silang magandang oras dun. Ngunit ang problema ay hindi natatapos sa dagat na pula. Nang panahon ito, nagsimula na maubusan ng pagkain ng mga Israelita. Mga halos 30 araw sa ilang. At lahat ng pagkain na malamang nadala nila mula sa Ehipto, nauubos na. Nagsimula na silang magreklamo na malapit na silang mamatay sa gutom sa ilang ng Sin na siyang susunod na kampo. Sa huli, mas kaunti pa ang kanilang pagkain nang sila ay magkampo sa tabi ng dagat na pula. Kaya pumunta tayo sa ilang ng kasalanan dito. Ngayon, ang ilang kasalanan ay hindi dahil ito ay isang ilang kung saan sila nagkasala. Sa Hebreo, ang salitang kasalanan ay tinik o mga palumpong may tinik. Okay, isa itong tigang na ilang na may mga tinik. At nang maubos ang kanilang makalupang pagkain o ang pagkain mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay nagsimulang magsalita laban sa Diyos. At ang kanilang mga salita ay parang mga pinik.
Sila ay nagsalita laban sa Diyos na nagsasabi, makapaghanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Maari bang magbigay din ng Diyos ng tinapay? Magiging sarkastiko sa Diyos? Ang kanilang pananampalataya, minsan ang ating pananampalataya at ang ating buhay ay dalawang magkahiwalay na pagi. Ang pananampalataya ay isang espiritual na bagay lamang, ngulit pagdating sa buhay ko, ibang-iba na ito. Kaya nga nila sinasabi, sige, pagkain, kami na ang bahala diyan. Kailangan na to itong alagaan kahit papano. Makapaghanda ba ang Diyos sa ilan? Nang marini ito, inutusan ng Diyos ang mga ulap sa itaas, binuksan ang mga pinto ng langit, at pinaulanan sila ng mana araw-araw para sa kanilang pagkain. Kung may oras tayo, gagawin natin. Ipapakita ko sa iyo ang isang kalendaryo kung saan ipinapakita nito sa atin kung gaano katagal bumagsak ang mana mula sa langit sa ilang. Ito ay isang malaking awa ng Diyos, isang mahabagi na Diyos. Kahit na tayo ay nagrereklamo, minsan ang Diyos ay nagbibigay, at sa maraming pagkakataon ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Kahit hindi tayo makapaniwala, tinutulungan at pinapakain pa rin tayo ng Diyos. At iyon ay mana. At sinabi ni Jesus, nang siya'y naparito sa lupang ito, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kaya nakatanggap sila ng mana. Natikman nila ito, at ito ay parang ustya na may pulo, at ito ay kawiwi. Inihorno nila ito, pinakuluan nila rito. Iba-iba ang ginawa nila. At nasiyahan sa labito. At sinabi ng Diyos, titipunin mo ito para sa ilang araw, 5 araw, at sa ika-6 na araw, 2 beses kang nagtitipon, di ba? At pagkatapos sa ika-7 araw, huwag kayong mangunikta. Kapag nangungulikta ka bawat araw sa unang 5 araw, mangulikta ka lang ng katumbas ng 1 araw. Huwag kang magtira ng kahit ano sa magdamag. Masisira ito. Pero iyon ang ginawa nila. Gustong-gusto nila ito ng gusto. Naginsakin sila. Marami pa silang natipon at naranasan nilang mabulok ang mana kinabukasan at ganun din ang nangyari. Nasarapan sila. Ito ang salitang pagkain mula sa langit. Sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay kayong mabubuhay, kundi sa salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Natikman mo na ba ang walang hanggang tamis ng nakakaantig na salita ng Diyos? Matatawag mo ba talaga itong tinapay ng buhay? Ang tinapay, ibig sabihin, ang lechem ay hindi lamang katulad ng tinapay na trigo o tinapay na sibada. Ang ibig sabihin nito ay pagkain, pang-araw-araw na pagkain. Kaya mo ba talagang sabihin ng salita ng Diyos? Ang Biblia, ang iyong pang-araw-araw na pagkain? Mana mo ba yan? Naniniwala ako sa inyo, nandito kayong wala. Sana walang mapilitang pumunta rito, pero nandito ka dahil interesado ka at mahal mo ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, natikman mo na ang masarap na lasa ng salita ng Diyos. Gayunpaman, ito ba ay lechem? Ito ba ang pang-araw-araw na pagkain para sa iyo? Kinakaon mo ba ito araw-araw? Nagustuhan ito ng mga Israelita at kinain nila ito ng marami. Pero mamaya, sasabihin nila, naku, sawa na ako. Umingon ako rito, may mana. Pagtingin ko, may mana. Sawang-sawa na ko di. Hiyan ang sinasabi nila. Sinasabi mo rin mo yan? Noong una, gustong-gusto namin ng salita. Pakiramdam ko, kailangan ko'y nag-inom at basahin adlaw-adlaw. Pero may mga seminar pa rin di po. Pagsamba sa araw ng Panginoon, pag-aaral ng Biblia sa Biyernes ng gabi, serbisyo sa Miyerkules ng gabi, lahat ng mga pagtitipong ito, sobra, Diyos ko, sobra. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinasabi ng pastor ko ang parehong bagay sa bawat pagkakataon. Alam ko na, masasabi ko na sa iyo kung aling mga talata ang sasabihin ng pastor ko sa susunod.
Nagiging profesional tayo sa pakikinig sa salita. At masarap pa rin ba ito? Masarap pa rin ba? Hinahanap mo ba ito araw-araw? Parang pagkain lang natin, at kung di tayo kakain, magrereklamo tayo. May nagreklamo na ba? Naranasan mo na bang magreklamo na wala kang sapat na salita ng Diyos na makakain araw-araw? Ano ang mahitabo? Ano ang mga simptomas na ipinapakita mo ng katawan mo kung hindi ka kakain ng 3 araw o 5 araw o 7 araw? Ano ang mga simptomas? Nakikilala mo ba ang parehong mga simptomas sa iyong espiritual na katawan o sa iyong espiritu at kaluluwa kapag hindi mo kinakain ang salita ng Diyos sa loob ng maraming araw na iyon? Alaga bang pang-araw-araw na pagkain? Aba, isipin natong si Doska. Ang Dovka at Alush ay 2 lugar kung saan sila ay medyo naantala o nananatili. At ang Dubga ay nangangahulugang tagagapaboy. Nangangahulugan din ito ng parang bato o parang tagapagpaalaga ng hayop. Parang, alam mo, parang pinapalaya sila ng Diyos. Tara na, tara na. Dahil doon, sila nanatili. Malamang ay labis na nasisiyahan sa manna. Ang ibig sabihin ng Alush ay kailangan. Oo, ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin pala ng salitang alush ay kailangan. Ato, talagang napakahalaga nito. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, lalo na sa mga bilang kabanata 11, na pinapakuluan nila ito, ginagawa nila itong cake o iba't ibang bagay. Nag-enjoy sila, nagluluto sila, at nakatuon ang kanilang atensyon sa pagkain ito. Ang sarap naman yan namang. Kaya itong 2 lugar na ito, nasisiyahan sila sa pagkain nito. At pagkatapos ay nakarating sila sa lugar na ito na Refidim. At iyan ang huling kampo na pag-uusapan natin ngayon, ang Refidim. Ano ang mangyayari sa Lapidin? Ang Refidim ay dating parang isang oasis, sagana sa tubig. Ngunit dumaranas ito ng matinding tagtuyot noong panahong iyon nang dumating ang mga Israelita. At kaya mayroon silang mga inaasahan. Minsan kapag mas mataas ang ating mga inaasahan, mas lumalaki at mas nagiging matindi ang ating mga pagkabigo. Lalong lumala ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Dahil sa problemang ito ng tubig. At kalaunan, nakipagtalo sila si Moses. Nag-away na halos ikamatay niya. Binabato siya at si Moises ay dumaing sa Diyos. Narito, ako'y tatayo. Sinabi ng Diyos kay Moises, si Moises ay dumaing sa Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moises, narito, tatayo ako sa harap maroon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ng bato at lalabasan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At ginawang ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Ang tubig nga ito, kalaunan, paliwanag ni Apostol Pablo, at lahat ay uminom ng iisang inuming espiritual, sapagkat sila ay umiinom mula sa batong espiritual na sumusunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ang tubig na ito, kalaunan, ay dumating si Jesus at ipinaliwanag na ito ay gawain ng banal na espiritu, ang tubig na umaagos. Ito ang tubig na nagbibigay daan sa atin upang maunawa ang salita. Kaya sinasabi nito mula sa isang espiritual na bato na sumunod sa kanila. Paano sa tingin mo sila sinundan ng bato? Ilang Hudyo? May mga kasabihan o sulatin na nagsasabing isang bato ang lumulutang sa ibabaw nila habang sila ay naglalakbay sa ilang. May iba pang mga sulatin na nagsasabing isa itong malaking bato na medyo gumugulo lang. Ito ang unang rock and roll sa mundo. Sumasabay ito sa adila. Ngunit ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay si Jesucristo na siya nagbibigay ng tubig para sa atin na patuloy na sumusunod sa atin. Patuloy nagbibigay ng tubig. At mula rito, mula sa panahong ito, hanggang sa makarating sila sa Kadesh Barnea kalaunang. Hindi mo makikitang nagrereklamo ang mga Israelita tungkol sa tubig.
Hanggang noon, pagkatapos ng humigit kumulang 31 na tamo. Sige, hanggang dudilim. 1 Pedro 2, versikulo 4. At kayo'y magsilapit sa Kanya, na gaya ng batong buhay, na itinakwil ng mga tao, datapuat, pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Muli, si Jesus ang bato at ang batong nagbibigay ng tubig para sa atin. Biniyak ng Diyos ang bato at bumukal ang tubig. Sapat na ang tubig na ito para inumin ng 2 milyong tao o higit pa para matugunan ang lahat ng kailangan nila. Kaya isipin mo ang mga bagay na ibinigay ng Diyos. Pagkain, tubig, tirahan, pampainit. Magkano ang ginagastos mo diyan ganamon? Pagkain, tubig, hindi lang tubig na maiinom, kundi tubig na pangligo, tubig na panghugas, tirahan, gasto sa pagpapainit, gasto sa pagpapalamig, ilaw, lahat na. Isipin mo iyan. At isipin mo iyan para sa 2 milyong tao. Ang Diyos ay nagbibigay ng nagbibigay, kahit na sinusubukan nating magkalkula gamit ang mga dollar sign. Ngunit tinawag ni Moises ang lugar na ito na Masa at Meribah. Ang ibig sabihin ng Masa ay pagsubok, ang Meribah naman ay pagtatalo. Sinubukan ng mga tao ang Panginoon, sinubukan siya at nakipagtalo laban kay Moises at sa Diyos. Pag-isipan natin ito. Sa madaling salita, may 2 bato na nagbigay ng tubig sa ilang. Isa na nabanggit ko kanina sa Kadesh, isa sa Rephidim. Maadang kalagayan sa ilang at huling yugto ng paglalakbay sa ilam. Ang tagubili ng Diyos ay hampasin ng bato sa Rephidim. Ang tagubili ng Diyos sa Kadesh ay magsalita sa bato. Mga bilang kabanata 20, talata 8. Kapansin-pansin, ang salitang Hebreo para sa mga batong ito ay magkaiba, bagamat pareho ang ginawa nila sa paglalaan ng tubig. Ang unang bato ay sa Hebreo ay nangangahulugang malalaking bato sa lupa. Okay, ang pangalawang bato ay tinatawag na Sela, na nangangahulugang bangin o siwang sa Iraq. Hindi ko alam kung nakapunta ka na sa Jordan, kung saan may lugar na tinatawag na Petra. Ito ay isang lugar na may malalaking bangin na bato at may mga butas sa pagitan ng mga bato. Ito ay isang bato na may mga butas o bitak kung saan noong panahong iyon nagtatago ang mga taong takas o tumatakas. Ito ay isang lugar ng kanluman. So, ibig sabihin, nahati na ito. Sige, pero itong isang malaking bato, ang tiya, ay isang matibay na piraso ng bato. Napakalaki. Kaya masasabi natin na ang unang bato, pareho silang nagbigay ng tubig. Ngunit ang unang bato ay isang uri ng unang pagdating. At ang paraan upang maglabas ng tubig ay hampasin ang bato, ang pagpapako sa krus. Pero yung pangalawa, hindi tayo nagpapako sa krus, hindi tayo nananakit muli. Sinabi ng Diyos kay Moises, magsalita ka sa bato, na ang ibig sabihin ay humingi ka. Ibigay ito sa imo? Baganap? Ngunit hinampas ito ni Moises, at kaya nga sinabi ng Diyos, nagkasala ka laban sa ako. Ano bang masama sa paghampas ng bato? At inampas ni Moises ang bato ng 2 beses, gaya ng pangalawang beses. Ngunit, kaya isang simpleng ekskursyon lamang iyon. Kaya at ating isipon ang ating paglakbay sa ilang. Ang mga Israelita ay malapit na makarating sa bundok Sinai, kung saan naghihintay ang Diyos. Siyempre, ang Diyos ay kasama nila, at malapit nang ibigay sa kanila ng Diyos ang tubig, ang batas. Salita ng Diyos. Pero mahaba na naman ang bahagi iyan, kaya hindi natin matatapos yan. Pero gugulin natin ang isa pang session ngayon pagkatapos ng pahinang ito.
para bumalik at ibuod. At subukan natong alamin kung ano ang matututunan natin mula sa 10 campsites na ito na ating nirepaso. Magdarasal ako ng ikli at maari tayo magpahinga ng 5 hanggang 10 minuto. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, sa pamamagitan ni Mike lang ito. Sa paglaklakbay mula Sukot patungong Repidim, napakaraming bagay ang nangyari na sumasalamin sa ating buhay pananampalataya, mga bagay na ating ginawa o ginagawa pa rin natin. Ngunit Ama, tulungan mo po kaming tunay na makakita na ikaw ang nangunguna sa paglaglabay na ito. Hindi ito sinasadya. Hindi ito sa ating kagustuhan o kagustuhan ng iba, kundi ikaw ang nangunguna sa akin, nangunguna sa amin sa paglalakbay na ito. At maging ang mga kahirapan at pait, naniniwala kaming inilagay mo ito roon para mahanap ka namin, para maranasan ka namin. Kaya Ama, kahit sa pamamagitan ng mga paghihirap, kapaitan, uhaw at gutom, tulungan mo kaming matutong magpasalamat sa iyo sa halip na magreklamo. At naniniwala kami na magkakaroon ng mga kamangha-mangha, mas malalaking pagpapala at himala sa pagiging kasama ninyo. Tulungan mo kaming tahakin ng paglalakbay na ito dahil alam mong kasama ka namin. Maraming salamat po sa iyong bilaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalanim. Amen.